Good afternoon everyone. Siguro tayo po ay aware na po dun sa bagong sabi nila na kumakalat na virus. Okay? So parang na-remind ulit tayo some 5 years back what happened to us sa COVID. Especially me, na COVID din ako, no? Nakaranas po tayong maratay ng ilang panahon at hindi po magandang pakiramdam. So I declare in the name of Jesus, hindi po yan matutuloy. But, syempre, kailangan po nating mag-ingat. So, tignan po natin yung mga mandatory rules na gagawin yan kung sakali mang ito yung pero I hope in the name of Jesus, ito po hindi na po tumuloy na kumalat dahil hindi po ganun kadali ang magkaroon ng karamdaman. Okay? So, nung other day po ako ay nasa isang department store at sabi nila, alerto lang daw sila dahil kailangan nila mag-ingat dahil nga po may bago raw pong kumakalat na karamdaman. Ayaw ko ng pangalanan yung karamdaman. Ayaw ko siyang i-magnify sa channel natin. I want to magnify the Lord in this channel. So wala tayong ibang i-magnify dito kundi si Jesus and His finished work. So again, nais ko po kayong i-remind tulad nito, nag-uumpisa pa lang po at ako, masasabi ko po, itong araw na ito parang hindi po maganda sa akin. Ganyan po talaga, we have our good days and bad days, di ba? Pero dahil kay Jesus, lahat ng yan, laging may solusyon, laging good days. Okay? So, itong mga ganitong mga karamdaman, mga pandemya, ito po ay nakahula na po sa Biblia. Pero, alam po ba ninyo, pagdating po ng panahon ng tinatawag na tribulation, mas matindi yung mga darating, ang mga sasapitin ng mga tao na mga karamdaman, parang sila ay magkakaroon ng karamdaman sa balat, di ba? Yung mga flies, lilipad, para mauulit yung mga nangyari ng panahon ni Moises at saka ni Aaron. Remember when they performed something in front of Pharaoh in order for Pharaoh to release the people of God, the Israelites, noong mga panahon na yon. So, nangyari, hindi pa rin nakinig ang Pharaoh. Pangalanan natin siyang Ramesses dahil dyan natin siya nakilala. Ramesses didn't listen to Moses or to Aaron because para kay Ramesses siya ang pinakamagaling, siya ang pinakatanyag, no? Kinatatakutan pero hindi niya alam may makapangyarihan Diyos. Always remember my friends, my brethren in Christ, Jesus is in control. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. In everything, let's always trust Him. Siya nakababatid ng lahat para po sa atin. Okay? May mga ganito mga bagay, hindi natin mapaliwanag. Bakit ganito? Bakit ganyan? Tulad ko po kanina. Hindi ko na po elaborate dito pero ayaw kong sabihin have a bad day. Wala pong bad day sa Kristyano. Pero talaga, I'm not in good condition right now. Okay? Pero ang Lord, lubhang napakabuti niya. Okay? Isa pa dyan, kanina nakalimutan ko ng aso sa bandang batok ko. At isa pa nakadagdag yun, no, na nagpabaksin po ako. Siyempre, nagbayad po tayo. Pero alam nyo, nauwi din sa pagpapasalamat. Kasi, bakit ako nilid ng Panginoon na pumunta roon at magpabaksin? Dahil naniniwala ako, alam ng Panginoon ang mangyayari sa akin pag hindi ako pumunta roon. Kasi tignan nyo, kalmot magkaiba yung kagat sa kalmot. So, sometimes tayo, we tend to always look dun sa, as a common thing, yung pag nakagat ka ng aso, pabakuna ka. Diba? Pag nakagat ka ng tuta, lalo ka magpabakuna, magmadali ka na. Pero kapag nakalmot ka lang ng aso, parang so-so, parang wala lang, diba? Pero hindi po pala ganon. Maski nakalmot ka rin, you really have to seek medical assistance. Ayun po sabi sa akin kanina. So, at least meron tayong mga new learnings in medical fields, no? At ito po ay talagang kailangan po sapagkat may na-report po dito sa YouTube how many months was that? Siguro mga bago magpasko. May napanood ako dito na parang siya po ay nakalmot lang ng pusa, no? Alagang pusa nila. After ilang days, yun na tuloy-tuloy na. So, wag natin pakakapala ng mga ganyan. So, ito po mga ganito, tayo dapat aware din po tayo. Anyway, we have the mind of Christ at si Jesus, lagi tayong nililid. I believe Jesus is always leading us at hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Okay? Again, wala tayong katatakutan. 2025, ano na ngayon? Bukas 5 na ngayon 4, di ba? 4 po tayo ngayon. So, ganun pa man, alam po ba ninyo, maganda lagi. Lalong gaganda. I-claim natin, lalong gaganda because of Jesus. Thank you everyone and God bless po sa ating lahat. Thank you Jesus. Hallelujah.